Okay, good morning. Mark chapter 8 verse 36. Mark chapter 8 verse 36. Basahin ng sabay-sabay. Read, begin. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Let us go to the Lord in prayer. Our loving God, our Father in heaven, thank you Lord sa mga testimonies, sa mga memory verse. Thank you Lord sa inyong salita. Sweet Holy Spirit, help us, help me as I preach, teach the word, forgive our sins. Bless mo yun ang Bethany Baptist Church Makati, sa panguna ni Pastor Nabli, anniversary ngayon Lord, 72nd anniversary. Thank you sa church mo, sa Makati Lord, we pray na marami pang mga kalamaligtas, mga disciples sa paanan ng Panginoon Kristo, maging followers ni Lord Jesus Christ. At salamat Panginoon, dito kami bilang kabahagi ng mission. Salamat rin na kung siya ay may papatuloy namin ang iyong gawain, lalo sa pag-akay ng mga kaluluwa sa Panginoon Jesus. Bless the message and the messenger for our sins, Jesus Christ name. Amen. Amen. Yung title ngayon ay Prioritizing Eternal Things than Material Things. Prioritizing eternal things than material things. Ang mga tao ay iba-iba ang prioritize nila sa buhay. Yung iba prioritize nila yung career nila. Yung iba sa military career. Yung iba naman ay sa mga work nila, teaching career, sa studies, sa modeling, iba naman ay sa sports, sa mga car racing, basketball, boxing, soccer, gymnastic, bodybuilding, sa gym. Kinakaroon nila yan na para maskulado sila. At ang iba naman yung mga artista ay kinakaroon nila yan sa media, yung sa TV, radio. Iba naman sa mga vlogger, vlogging. Kinakaroon nila yan. Iba yung sa politika, political career. Iba yung sa business, iba yung computer career, at iba pa. So, prioritizing eternal things than material things. So number one, so important profit, no? Important profit. Ibig sabihin ay yung gain. Dapat importante kasi nun ay may pakinabang ba? Ano ang gain? Yan man ay sa business, sa marketing, social media, o sa mga posting mo, tulad ni Stephen, may pakinabang rin yan. Sa mga teaching career, iba naman may pakinabang sila sa politika. Kaya marami nag-asinso sa politika rin dahil sa biglang yaman, no? Meron nga nagsabi, kami man na ay mga 30 years o mahigit pa na nagtrabaho sa gobyerno, pero nung nag-retire na kami, saka lang kami nakapagawa ng bahay. Pero yung iba, 1 year pa lang sa gobyerno, may bahay na. So, ibig sabihin, may mali. May ginagawang ng mga tawag na kickback. So, iba naman ay sa spiritual. Siyempre, sa ibang spiritual naman, may iba naman ay ginagamit nila yung Bible para magkaroon ng pera. Ginagamit nila yung Diyos, yung pangalan ng Diyos para magkapera. Pero ako nakita kahapon na yung yung Puri National, no? Na yung Bible nilagyan ng shabu sa loob, pinangkwando kan. Ginkat yung mga anong laman dito sa papel na sa Bible at may shabu. So, siyempre million din ang worth. So, ganun, nagamit nila. Iba naman ay naka-profit sa mga material things. Pero most important na profit ay yung spiritual. Siyempre, using the influence ng nabanggit ko kanina. So, mapakarir man yan, business, political, sports figure ka, personality. So, gamitin mo yan para spread out yung si Lord Jesus. Katulad ni Detroit Piston Ivan na interview siya pero nag-soul winning, nag-share mga repent your sins and trust the Lord Jesus Christ as your Savior. At iba pa, mga boxing personality, binabanggit nila si Jesus Christ, maging sa MMA, doon pa na sa Muslim country,
wala siyang takot na binanggit niya si Lord Jesus Christ. Siyempre ay Lord and Savior, King of Kings. So in the middle of na ibang grupo. Kumbaga ginagamit nila yon para yung makabinig, of course, ay maging aware sila mawaringan. Especially spiritual to serve its purposes. So, ibig sabihin sa anumang galaw natin o motibo o aksyon sa buhay na ito ay dapat ay ang motibo natin, anuman ang aksyon natin ay sa Panginoon. Ang dahilan ay mapupurihan. At yan ay pakinabang o profit. Na ang ating ginagawa ba ay kahit anong gagawin mo, isipin mo na ito'y sa Panginoon. Ay ba, nag-aaral ka para sa Panginoon ito, nag-aaral ako. Siyempre para masira mo yung classmate mo about the Lord Jesus Christ, paano sila maligtas. Kung ikaw ay nag-opisina, yung ka-office mate mo, masira mo ng gospel ng Lord Jesus, paano maligtas. So yun dapat ang galawan ko sa kapitbahay, sa negosyo, yan ang i-share mo para may pakinabang. So hindi maabot ng pastor yan, pero maabot mo. Kasi ang gawain ng Panginoon hindi lang naman sa pastor yan, kundi as a whole, as a church. Kaya nga sabi ni Jesus ay, go ye into all the world and preach the gospel. Ibig sabihin bawat isa sa atin. So itong gawain na hindi ko lang gawain, ito ay gawain natin lahat. Bilang church mission, of course, ang pinaka-pastor natin si Pastor Jerry Nable. So tayo naman ay mission, hindi pa naman tayo na-organize. Ma-organize lang tayo kung kaya na natin na magsarili. Ibig sabihin ay self-governing. Ibig sabihin ay kaya na natin, hindi na tayo umaasa. Parang mga bata na kaya mo na magpamilya. Kaya mo pag nag-asawa yung mga anak, ay iwanan mo ang iyong tatay at nanay at kayo ay magbukod at kayo ay bilang isang family. So yun yung independent na. So ganon. So praise the Lord, no? Kaya yun dapat so independent. So tayo pa naman ay dependent pa tayo. Si Linlin, dependent pa yan. Si JJ, dependent pa yan. Si Pau, dependent pa. Hindi pa naman chairman eh. Hindi pa naman regular. Dependent pa. Wala pa naman siyang sariling bahay. So, nagdidepende lang. Kaya ganon, no? Kaya pasalamat tayo sa Panginoon na tayo ay dependent pa. Kaya merong mga simbahan na independent na sila, dependent. Independent na sila, malaya na, pero dependent pa rin. Pero okay lang naman yung kayo. Katulad ni Pastor Salibio, nung na-organize na siya, after 17 years siguro ng mission, pero siya lang siguro mga 13 years siya, kasi may nauna pa si Pastor Cordoba, pero nasa Marinduque na 4 years man bago sa lugar pumalit sa Pastor Salibio. So, kahit ginorganize na siya, ay ang Mother Church, Bethany Makati, ay at least support pa rin. Pero ginbawasan yung manner. Siyempre, organize mo. Pero nandun pa rin, natutulungan pa rin ng Mother Church. So, tayo bilang church mission, ay blessing yon na tayo ay napabilang tayo sa Bethany Baptist Church Makati, ang church ng Panginoon doon sa Makati, na 72nd anniversary nila ngayon. So praise the Lord, no? Na we are happy, no? Personally, I'm very happy na napunta ako doon, no? Hindi ko sa nakalain na tinitingnan ako lang yung signboard 30 years ago, 1994 kasi, tuwing magpunta ako sa Ayala, nagadaan doon yung bus, nakita ko lang yung 3 rides kasi ako from Caloocan. So nakikita ko lang yung signboard ng Bethany Baptist Church Makati. Sabi ko, paano ako makasimba dito? Hindi man ako kasimba. 3 rides pa, baka hanapin ako ng tita ko, no, na tinitiran ko sa Caloocan. Baka hindi ako payagan ba? Siyempre ko na ako ng binata. 1994 ay graduate yung ng college. So, yun, imagine kung 2024, after 30 years ay doon na lang nilagay ng Panginoon. So, ang dami kong pinuntahan, naikot-ikot, maraming mga nangyari sa buhay,
Pero by the grace of God, nagpatuloy lang, hindi lang na-discourage, no? Hindi lang surrender, hindi lang sumuko, kundi tuloy lang. Kahit meron nga awitin, no? May awitin at meron yung Bible verse na through the storm, through the fire, through the ano man yun, mga waves o ano mga trials, ay nadaanan ko yun, nadaanan namin. By the grace of God, sa tulong ng Panginoon ay nalampasan yun. Through the fire. O, maraming sunog nangyari doon sa Porokpor. Naka-fire doon, nakatatlo. Unang fire, 1994 yata yun. O 95. Ang bahay na sunog 500 plus. Tapos yung si Hana, nasa tent kami Mami Annalyn, 2018, no? 2019, October 2009 galing, 2009. 300 plus na bahay din nasunog. Kasama ang mission house namin. Na yung aming mga regalo sa mga malaking mga malita. Mataas pa kay siya na mga malita. Naubos na yung laman nun. Dami. So, through the storm, through the fire, yung naligtas sa storm ng mga hymnal, mga Bible, inubos naman ng fire. Grabe na, experience. Dito rin, ganun din, may mga storm rin, baka, flood. Kaya, tapos yung mga kapwa ko pa mga manggagawa, sinisiraan pa ako. Grabe yung mga criticism, no? So, even pastor ng mga bigatin, nakusan din ako na wala akong ginagawa. Imagine, nakabigay ka ng mga sobra 10,000 gospel tracts, wala pang magawa. 10,000 katao, bigyan mo ng gospel tracts. Imagine mo yun? O, grabe na, surwining ka mga 3,000 katao na surwining mo, napatanggap mo kay Jesus Christ, bilang Lord and Savior. Surwining mo. Tapos, akusahan ka ng wala kang ginagawa. Pinapatikusin ka. Pero alam lahat ng Panginoon yun. No? Kaya, by the grace of God, patuloy lang. Tapos, alagaan naman si nanay noon. 10 years. 7 years, 10 times ang dala sa ospital. 5 times sa private, 5 times sa provincial, yung mga nalala ko lang. Kuwan yun. Ang mga bill noon, mga 23,000, 25,000, kuwan yun. Nang limpyo na, malinis. Pero imagine mo, wala naman akong maraming pera, wala mang allowance na malaki. Pero nalapasan din. Through prayer lang. Prayer lang sa Panginoon. Then, iba naman ang audience ko nun sa Porokpor, iba rin sa Linabuan Norte, iba rin sa may Tukans, iba rin sa Kempuluta, iba rin doon sa may kwan iba rin ang audience dito. Ang audience nun dito na nagstay si Haiti lang. Kasi pre, maliban ka ni Dino kay Joseph. Tapos, kayo naman iba. So, iba rin ang audience sa Porokpor. Pero importante, by the grace of God, ay nagpatuloy tayo. At tayo, nadala na tayo sa under tayo sa Bethany Baptist Church, Makati. Yan ang blessing ni Lord na ating journey ay kasama kayo sa journey paglilingkod sa Panginoon. Kaya dito sa Aklan, mayroong 17 towns, no? Marami pang walang Bethany. Kaya si Dino, Brad Edgar, potential yan, si DJ, si GA, si Jomar, wala pang Bethany Libakaw, wala pang Bethany Madalag, wala pang Bethany Makato. Tulungan. Pastor Tiaga, wala pang sound. Daniel Baskepan. Low. Ay, itong nabala. Low. Pause muna. Pause. Yan, so praise the Lord, bumalik na. So, bumalik na yung sound. So, marami pang wala, no? Bethany Burwanga, wala pa. May Bethany Malay na. Kailangan ipag-praise Pastor Nistik ay na ipag-pray natin siya. Sana manumbalik yung tama na yung katulad sa dati. Bethany Nabas, wala. Bethany Tangalan, wala. Bethany Malinaw, wala rin. Bethany, ano pa? Madalag. Ibakaw, Baliti, Altabas, Batan, Washington, may una na. Pero apo sa tuhod. Apo
Tapos sa tuhod na yan. So, bitan ni ano pa wala. Minumansya na rin, Pastor Salibyo. So, ipagpili natin si Pastor Salibyo dahil wala ni siya ng lupa pa. May nag-donate, pero hindi pa na-transfer. So, gano'n. So, bitan ni Kalibo, alis tayo dito. So, ang dami pang kwan. Kung isipin mo, dami pang mga gawain talaga. So, with the grace of God, ay patuloy lang tayo. So, yan ang pakinabang. May pakinabang basta patungkol sa kaluluwa. So, gaining the whole world, number 2. And still unsaved is enjoying material blessings for years. Yung nagagin ng whole world, yung unsaved, enjoy na matulad yung mga unsaved ng material blessings. 4 years lang yan, ha? Hindi yan forever, but not for eternity. Gaining the whole world. Halimbawa, naging niya yung lupain, marami siyang lupain, na area na na-conquer o nabili. Mga tao ay naging slaves niya, katulong, control niya, marami siyang sasakyan, marami investment sa bangko, marami siyang cash sa bangko, marami siyang mga high-rise buildings, even makabili siya ng mga aircraft, aeroplano, or makabili siya ng isla, mabili man niya ng buong Boracay Island. Pero na sa Amerikano, yung ano yan, ng Secret Island ba yan? Ano yung secret na yun, Jay? Ng Victoria's Secret? Island yun, no? Ano yan? Victoria's Secret. Brand? Oh, ano man yung mga island na bili niya. Pero kung yung unsave yun, kung unsave yung individual na yan, ay yun malamang ay maging monster, no? Naging monster siya, naging pedophilia, tapos ginagawa niyang sex slave yung mga teenager, mga innocent victims. Kaya yung mga nabiktima ng mga kabataan ng sexual abuse, ay nagiging sila traumatized, naging abusive yung sa mankind, especially sa children, youth, and ladies because of political influence. Kaya nga, pag bigyan mo yung tao ng power, no? Pag ang tao, bigyan mo ng power, influence, money, malaman mo kung ano ang kanyang ugali. Kasi pag ang tao may pera, may kapangyarihan, may influence, at kung unsave yan, ang gagawin yun, yung mga kabataan o mga babae, gawin niyang slave, gawin niyang sex slaves, gawin niyang maging gawin niyang maging bugaw. Oh. So, ganun talaga pag unsave yung tao na mayaman. Siyempre, may influensya niya yung political. Siya maging philanthropist. Siyempre, gagawin siya ng million of money sa institution, sa mga university. University, kunwari, no? Para good man na siya. Di ba? Props lang. Para dilata na monster man niya. Gali. So, lots of money and power, influence, and connection to government leaders. Ang kabaliktaran naman nito, pag ang mayaman naman ay maligtas, no? Halimbawa, mayaman ka, maligtas ka. Iba naman ang sa isip mo. Ang isip mo, yung paano yung kaluluwa maligtas. Invest ka sa souls. Investment mo, maging mission-minded ka at mission-supporting person. Could you imagine, ano? Kung mayaman lang ang isang membro ng Baptist Church, tapos mayroong 87 foreign missionary pa na pupunta sa iba't ibang bansa. So, ga-represent lang ng 30% of the world yung mga flag na yun sa Bethany Makati. Pwede, so yung pera niya, supportahan niya yung mga missionary kay mga 10,000 pesos each. O, di ba, no? So, 870,000 kaagad yun, no? Monthly. Ay, okay lang yan eh. Yung yaman mo, ginagamit mo na naman sa mga missionary para mahumayo. Kaysa yung kayamanan mo, ibang mga million nga nila eh. Mga 300 million na ginasali lang sa casino. Ginapatalo lang mga 300 million higit, no? Saglit lang kasi hindi naman nila pera at hindi man sila safe kasi. May religion naman yun pero hindi ligtas. Pero kung mayaman ka, suportahan mo yung churches, missionary, mga pastors, suportahan. Siyempre, alam ko kung i-bless man ako ng Panginoon na kayamanan, no? Isa sa mga iniisip ko, yung mga missionary, local missionary, mga nagka-pioneer. Kasi alam ko pag pioneering pastor kasi, hindi madali.
Kasi pag yung pastor ka, ikaw yung janitor, ikaw yung song leader, ikaw yung taga Sunday school, ikaw taga preaching, ikaw taga kulikta ng offering, ikaw taga invite, ikaw taga bigyan ng gospel tracts, ikaw soul winning, ikaw lahat-lahat, ikaw pa galinis ng CR, walis dito, and even until now ay ginagawa ko pa yan. Ito si Pastor Tiagat sa Makato ay na siyempre ay nautosan yung people na walisan mo yan. Ay, pero kung ako matahar na kung namatay, parang hindi lang ako maugtas, ako lang gawalis, no? Ay, abanan na ay, mission ka pa lang, ikaw niya gawalis, tapos ikaw, buhay ka sa mission, pastor ka, ikaw gapon gawalis. Kamagay. Poberho, man, iba man na ra, kapagawin man na siya iba, ay, hindi mo lang man na lahat. Ay, naman, pero kung ako ay, na, kahit kung matay, ubrang ko matay, basta, kaya ng katawan. Ibig sabihin ay, wa ko na kamugin na utusan nga agto ka mo yan maglimpyo kung ako na taga limpyo hindi ko na kamo abalahin, okay? So kumbaga kusa na lang, no? Ayan, so ganun ba na masuportahan sila kay hindi madali. Akala natin siguro ay madali at nag-pastor, no? Ay sa minatuod ay pinakamahirap ka pastor, hirap. Kaya pag kung i-bless man ako ni Lord at may mga missionary, mga local nga pioneer, ay naintindihan ko yan sila. Siyempre naranasan ko yan. Pero kung may nagpastor nga big church, tapos ay pastor Emao, nagsalot Emao ay hindi na tayo maranasan. Kasi maaluan yun tayo. Ay, pero kung mga nag-start kita from the bottom, nagsimula tulad ko, may nag-resolve ka tayo, alam ko yung hirap, hindi madali. Pero kahit mahirap, pero masaya. Masaya, di ba? Masaya na naglilingkod sa Panginoon. Sabi ka ng Bible, do all things without murmuring and disputing. At totoo yan na God provides, no? Na minsan may nabigyan ako na ganito, tulong. Binalik man ni Lord na may police na na-assign dito. Ay yung binigay ko, binalik man. Hindi ko naman yan inutusan, hindi ko naman sabihin, may binigyan ako. Yung binigay ko doon sa isang tao na kailangan, binigay man sa akin. May nagbigay man na iba. Imagine, ano, yun ang mga ng Panginoon ba yung mga blessing. At kayo rin nagbigay. So, kasi hindi man ako gahingi. So, praise the Lord na ganun tayo dito. Kaya, hindi kayo gina-control, hindi kayo gina-manipulate. Kaya, pasalamat tayo sa Panginoon. May mga Bible colleges, supportahan, mga school, at supporting world evangelism. Yan. Kung malapit lang sana tayo sa Bitani Makati, sa Diyan ay na punta tayo doon lahat, no? Sa Martes, no? Kaya lang layo, no? Kung ang lugar na sana din ay nasa Kuanan sana tayo, nasa Bulacan, o nasa Caloocan, o nasa Pampanga lang, biyahe. Ganda magdalo, no? Kailangan layo. So, ang pamasahe natin kasi mga 2,000 kaagad, one way lang. So, kailangan talaga ng mga 4,000 pamasahe, back and forth. So, pero pwede kayo online pa na registered sa World Mission. Online lang, mag-register kayo, lagay nyo lang ay online. Online lang registration. Tapos ilagay doon, siyempre sa pastor na Pastor Jerry Nable, ilagay niya ay sa bilang under pa tayo ng Makati. So, prioritizing eternal things than material things. So, dapat yan ang i-prioritize natin, yung mga eternal na bagay kaysa material things. Amen? Kasi daming mga material things. Minsan ay naubos ang ating oras sa kahimos. Diba? Manghimos sa Tagalog, manghimos. Mangligpit. Mangligpit ang gamit sa Purok 4. Ligpit ang gamit sa Purok 1. Sa housing, sa Linabuan. So, imong time na naubos minsan sa kaligpit lang ng mga gamit. So, mas maganda lang na yung gamit lang, yung ginagamit lang. Yung hindi na ginagamit, ipamigay kay nagakon sa space ng bahay.
naga, naga, nagatakaw ng space. Maliban lang kung malaki ang yung land area. Okay lang yun. Tulad kay Sterpen, malawak ito. Kaya itambak mo sa mga panggatong o ano. Is malawak. Pero kung maliit na lang, so, ngunit lang magtinipon ng gamit. So, important profit. So, dapat importante na ating ginansya ay hindi yung material, kundi spiritual. Kaya sabi ni Lord Jesus ay, mag-ipon ng kayamanan sa langit. Dahil itong tanga. Anong tanga? Anay? Ipis? Mot, tanga. Wala dong ipis, walang surot, at walang anay. Ay dito sa lupa may mga anay. So, pero may principle ako nakuha sa anay, nakuha ko kay Tayumpong sa Minambuan, no? Ibig sabihin yung tayong tao gumagawa ng bahay o mga project, unti-unti lang. Kasi gawin mo lang, unti-unti lang. Katulad sa mga Baptist churches building, haligi lang muna, pundasyon. Unti-unti lang. Tapos rin yun. Yung anay nga, unti-unti lang. Mga ilang taon, ubos na bahay mo. Oh, ay ito sa rinabayan to ay 6 years and 3 months na napabayaan. So naubos na ng anay. Malapit na maubos kasi may nakita naman ako doon. Gaakyat na naman. So, praise the Lord. At least ay may magtira na doon. So, isipin natin yung mga importante na may pakinabang at yun ay yung kaluluwa. Kaya nga, nag-i-invest lang tayo, nag-iipon lang tayo ng kayamanan. Sabi ni Jesus, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Kung saan ang iyong treasure, ang puso mo, ang treasure mo, nandun naman ang iyong puso. Yan, so, yung mga kaluluwa. So, by the grace of God, no, nag-support na tayo sa kahit kunting halaga lang. Kahit kailangan natin ng suporta, pero suporta tayo na 23 foreign missionary. Tapos, idagdag pa natin yung dalawa nito. Missionary Rad King sa Cambodia siya. Dating pastor ni Mang Analin sa Iloilo. At saka si Benjamin Tay na taga Myanmar. Mag-mission siya doon sa mga Rohingya refugee sa mga Muslim. Oh, pang 25 siya. Pang 26 sa clearinghouse. Pero sa missionary, 25. Pero yung clearinghouse yung kapacilitate ba, naka rin natin. Siyempre may mga empleyada rin doon. Ito pa, maliit lang naman. Minsan na kailangan natin ng support, pero support tayo. Kaya natin itong financial, minsan ay ubos-ubos, wala na kayo ginabigay natin. Pero hindi man tayo nagugutom. Hanggang ngayon, kain pa yan, di ba? Oo, dito lang yun. Pero siyempre kung sa mga ibang church, ay hindi pwede yun. Pero dito lang, ay allowed lang dito. Okay? Siyempre, pinamilya. Pero kung may formal na tayong simbahan na talaga nakuha na, siyempre iba naman yun. Pero importante lang dito ang nakikinig kayo. And then, gaining the whole world. Yan. So, mag-gain yung whole world. Pero yun ay walang pakinabang kung walang kaugnayan sa kaluluwa. Siyempre, kung mag-gain mo man yung whole world, pero yung focus mo, kaluluwa pa rin ang kwan mo. Meron daw mayaman sa Hyles Anderson, Hyles Anderson College, kasi si Anderson, negosyante. Kaya, yung mga soul winner, di ba, may itong mga souls won mo, ito ang soulson mo na lista mo, talagang yung soul winning mo. So, pagdating ni Pastor John Lee Narvaez, ay, di ba, ang nasulsun mo man for the whole month ay mga 100. So, parang, pabuya ba, tatawan ka kumari ng 500 pesos o 1,000, ay, at least pangkan mo yun, pangkain o panggasolina. Oh, pero honest ka, matin na ito, nasulsun mo. Pero may una pa ng mga loko-loko na mga workers sa simbahan, no? Ang ang obra ay yung mga patay at ang ginilistat, mga patay sa sementeryo, ay dishonest aron, ay tapos ipasa mo ito ay partawan ka lang yung kwarta, ay pero alam ni Lord na mali ang ginagawa ng iba. Sabihin para mga kwarta mo ay tanan ito na pangalan sa sementeryo, ginilista na ta, para ba na ito nasulwining niya.
At least honest. Ayan, alam ni Lord yan. So imagine, may corruption. Hindi lang pala sa gobyerno may corruption, pati rin pala sa ministry. Pero mabugal at mabulgar yan siyempre. Ay wala namang sikreto na di malantad, walang lihim na di mabubulgar. Pero yung mga nasulsun ko talaga, totoo yun, minatuod ka. Marami. Pero hindi ko lang masyado gina-post sa Facebook ay parang mayroon rin pastor na naghamba na. So ito man ang mga nasulsun mo, i-post mo sa social media, para for what? Ba madami ibang kano. Pero minsan naman kapadala ko doon sa Canada ba? Sa individual o sa group chat. Harba nabigat ba sa. Di ba man hindi ko man mapicturan. Siyempre kada taon may picturean, di ba man kami hindi man magpayag. Pero abot na nabigyan ng gospel tracks. So number 3, yung soul. Eternal souls. Pero eternal ay kaluluwa at word of God. Sabi sa Luke 19 verse 10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. So our body live more or years, 120 years old. So ang ating body, pwede mabuhay ito ng more or less 120 years yung body natin, ha? So ipag-pray nyo lang ako nga bagang, no? Kasi ang bagang ko sa ilalim at saka sa ibabaw ay siyempre na sira na. Gawa ng bata, kumili ako sa candy. Tapos mga karning baka na buto-buto, ginakagat ko. Tapos pag mainom ako ng kapeng mainit, tapos mainom ng malamig, kaya siguro ngayon ko na naranasan. Tapos kaya sira ang bagang ko dito sa ibabaw. Tapos parang nagka-connect dito, parang namamanid. Ay sabi ni Pastor Amante ay malapit daw yun sa utak mo. Ay, naisip ko lang ay, hindi wag niya akong bigyan ng chocolate, ha? At wag niya akong bigyan ng mga malamig kay minsan natutokso, kasi kainin man, tapos ay kumain ako ng yung ampaw at saka yung pulburon. Tinisting ko bago kasi pasalubong. Gusto kaming testingin mo ng mga pasalubong. Ay, iba pa rin yung ampaw ng mulas. So hindi kasi mulas, branhay. Sa liso, kaya pala walang ampaw. Dahil maulan pala, hindi bali makabilan. So ganun, no? Tapos yung regalo sa Canada ng mga King Dick. Makamunan, nagkaon man ako. Ayun, nakuhaan pa lang dito. Maramdaman. Kaya, minsan kaya importante rin pala yung ating mga bagang. Siyempre, kaya more or less mabuhay lang tayo, 100 years old, but our souls for eternity. Ito, blessing ni Lord. As Bethany Kalibo, from June 2024 to June 2025, by the grace of God and help, ang nabigyan natin ng babasahin na ganito, 1,097. Ang soul saved na nag-profess, tumanggap kay Jesus Christ as Lord and Savior. Makinig, tumanggap kay Jesus Christ, 116. 4 yung baptism. From July 2025 to kalating buwan na, to February 15, kalating taon. February 15, 2026. Ngayon, ang nabigyan na ng gospel tracts ay 460. At ang tumanggap sa Panginoon as Lord and Savior, 100 na. So, total ay, ibig sabihin ay, kung pa lang ngayon, no, February 15, ibig sabihin ay, mahaba-haba pa bago dumating yung June 13, no, 2026. Ay, 16 na lang muscle winning ko, di, sobra, 17, di, malampasan natin yung last year, no. Muscle winning ko, muscle winning nyo. So, total, ang nabigyan na natin, almost 2 years, di pa tayo nag 2 years sa June 30, 1,557 na gospel tracts at 216 yung tumanggap sa Panginoon. So hindi pa yung kasama sa dati pa ako, mga 10,000 gospel tracts, sobra. Di ba? At mga sobra 3,000 na suluwining ko. Pero ito ay, bilang sabitan ni naman, ito pa lang, 1,557 at 216. At 4 na baptism. At sa April, no, birthday ni siya, pabaptize si April 5, God willing, pabaptize si Brother Edgar at saka si Crystal at least sa Madugangan. So ang original na member ng Bethany Kalibo ay 15 na. So praise the Lord, yes, hindi na at least ay mabalik active.
Dahil na lang hindi active si Nang Mili. Nang Mili kasi active yan, galing may sakit. So, si John Lister na lang ang hindi active. So, pray pala na natin. So, Bethany DNA, ano ating DNA? For soul salvation. Kaya ginaayos natin ating mabuting patotoo. Yung ating good testimony. Inaayos natin yan. Ating testimony para tayo ay effective na soul winner o tag-aakin ng kaluwan ng Panginoon. So, God bless us all. Let's pray para mas makahabol pa tayo sa Bethany Makati. Okay, let's pray. Our God, our loving Father in heaven, thank you po sa inyong salita, Panginoon, na for what shall profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul. Thank you, Lord, na ang aming mga kaluluwa ay sa biyaya, niligtas mo, Lord Jesus. Thank you, Ama, na kami rin po ay kabahagi ng simbahan mo sa Bethany Makati, Lord, at mission dito sa Kalibo. Na yun ang aming pakarin ang mga kaluluwa ay maligtas, madala namin kay Lord Jesus at mag-disciple at magiging disciple ni Lord Jesus Christ. So, pagpalain mo, Diyos, ang message sa aming mga puso at pagpalain mo rin po ang preaching doon sa Bethany Makati, Panginoon. Pagpalain mo aming giving, bless the gift and the giver, Panginoon. At I pray, Lord, safe travel po bukas ng 8:30 ng gabi pa Manila, Lord. At ingatan mo ako papunta sa Dian, sa Bethany Makati, Lord. At i-bless mo, Panginoon, yung bawat isa nag-represent ng family, bawat isa dito. I pray, Heavenly Father, na bless them at protect them and gamitin mo for your glory and honor sa kanyang kaluluwa at provide their needs, Lord, spiritual, material, financial at healing, Lord, sa mga karamdaman, testimony at Panginoon. Sister Pin, sa mga kanaling, Heidi, kay Dino, bisan sa akin, Lord, sa aking mga bagang at sa mga iba pang mga kapatiran na hindi nabanggit, Panginoon, healing kay ating Mangili at wala yung bawat isa, Panginoon. Salamat po ng marami. Ito aming prayer, thanksgiving, bless also our food, physical food. At salamat sa provision. Thank you sa lahat. Sa iyo po ang glory and power in Jesus Christ's name. Amen and amen. Amen. God bless us all.